Ito naman tayo sa part ng mga uri ng web developers, no? So, currently, meron tayong tinatawag na front-end, back-end, and full-stack development. So, ano yung pinagkaiba at differences nila? Ano yung advantages and disadvantages? At ano yung tingin mo na para sa'yo? Yun yung mahalaga dun no? Kailangan malaman mo sa sarili mo kung ano yung gusto mong tahaking landas. Okay? So, number one, the front-end developer. Front-end developer, ito yung mga gumagawa ng interface. Pag sinabi nating interface, ito yung itsura ng website. O kung system man yan, ito yung itsura ng system. Kung ano yung kulay, saan nakapwesto yung mga elements, yung mga text box, mga login forms, ano yung itsura niyan, ano yung nakikita ng tao, visible in the naked eye, di ba? May ganon, di ba? So, kung ano yung nakikita mo sa isang website, front-end developer ang gumagawa nito. Ang back-end developer, yun naman yung mga proseso sa likod ng isang application o website na hindi mo nakikita. Pag nag-login ka sa social media, naglalagay ka ng username at password. Yung nag-set ng posisyon ng username at password, si front-end developer yon. Pero, sa oras na ipasok mo na yung data mo, press mo yung button ng social media na yan para ma-login mo, magre-request na yung system sa backend para i-verify kung kaninong username at password yung nag-login. So, yun ang trabaho ni backend developer. Yung mga data, database, at yung security, yan yung mga tinitira ni backend. Siya yung nag-secure ng mga yan para maayos yung proseso. Pag may, clinic mo yung isang link, kailangan ilabas niya yung ganitong table or ano man yung pangangailangan o element, component. So, lahat ng mga data na nire-request mo at pinapasok mo, pinoproseso yon sa likod ng mga senaryo na hindi mo nakikita sa isang system. And then, yung pangatlo is yung full stack web development. Sila naman yung may kaya ng front-end and back-end. And ako, luckily, full stack yung aking ginagawa sa ngayon, no? So, ito yung trabaho ko for full stack development. Ito rin ituturo ko sa inyo, full stack development. So, from front end papunta sa back end. Kaya siya full stack. So, ano yung career path para sa'yo? So, actually, ikaw makakapag-decide niyan sa sarili mo. Kapag natutuwa ka dun sa mga graphics, sa mga itsura, kung natutuwa kang i-align yung mga elements, depende sa gusto mo, at nakikita mo naman na magaling ka sa ganun, so go for front-end development. Pag medyo alangan ka doon sa design, kasi may mga taong ganun, ang galing sa back-end, pero sa front-end medyo sablay. No, hindi nila ma-imagine yung concept or magiging itsura nung kanilang website or application. So, pero goods yung kanilang mga proseso, no, yung mga data, yung pag-manage ng mga data. Napakagaling, napakalinis ng code. And si full stack, syempre, may mga ganyan talaga. Tulad ko nga, yun yung naging training ko. So, start from front end, papunta sa back end. Kasi, no choice. Walang ibang gagawa kundi ikaw. So, nagtatrabaho ko sa isang startup company. So, no choice talaga. Ikaw yung gagawa ng sarili mong code. No? So, full stack ay mas malaki yung sahod niyan, syempre, kahit papano. Dahil dalawa yung ginagawa eh. And, ang advantage ng mga full stack developers, of course, pagka kapos sa tao, yung lalo na yung mga startup company, ikaw yung mas papaboran kasi kaya mong gawin yung dalawang bagay. No? Dalawang bagay yung kaya mong gawin. Pero sa kabilang banda, advantage naman ng front end saka back end. Pagka namili ka sa dalawa na yan, meron kang specialty. Siyempre, yung specialty na yun, pag na-master mo talaga ng sobra-sobra, malaki yung magiging reward. No? Malaki yung magiging benefits sa iyo in the future. So, it's up to you if you will be front-end, back-end, or full stack. Pero since nag-aaral tayo, so ituturo ko yung full stack development para at the end of the day, alam mo sa sarili mo kung ano yung tatahakin mo landas. Okay?